pinakagustong mangyari at maranasan ng isang anak ay ang maging proud sa kanya ang mga magulang niya. Kagaya na lamang ni Kim de la Fuerte na palaging sinusunod ang gusto ng daddy niya dahil gusto niyang maging proud ito sa kanya. Anak sa labas si Kim ng daddy Manolo niya at sa kanilang magkakapatid ay siya ang palaging napupuna at nasasabihan ng masasakit na salita. Iba rin ang pagtrato nila sa kanya, lalo na ng stepmother at mga step-siblings niya, pero kahit ganun ay pilit pa rin lumalaban sa buhay si Kim dahil umaasa siyang darating din ang panahong matatanggap rin siya ng pamilya niya. Bagong araw na naman para maging malungkot. Bulong ni Kim sa kanyang sarili habang nakatitig sa isang baso ng red wine na nasa kanyang harapan. Nasa isang restaurant si Kim. Linggo ngayon, kaya wala siyang trabaho at madalas sa restaurant na ito siya nagmumuni-muni at nagmo-moment. "Ma'am, ito na po ang order niyong steak," sambit ni Jeff. Isang waiter sa restaurant. Marahan itong inilapag sa mesa ang dala niyang pagkain. Tipid na nginitian ni Kim si Jeff. "Mahal ka ba ng parents mo?" Wala sa sariling tanong ni Kim. Kumunot ang noo ni Jeff at bahagyang nagulat sa itinanong ni Kim. Bago pa man makasabot si Jeff, ay humagalpak na ng tawa si Kim. "Never mind, kalimutan mo lang ang tinanong ko." Bawi ni Kim at diretsahang ininom ang isang glass ng red wine. Kahit nagtataka ay nagpaalam na si Jeff at bumalik sa counter. Kanina pa nakatitig si Jeff kay Kim. Naaagaw kasi ni Kim ang atensyon ni Jeff. Gustuhin mang kausapin ni Jeff si Kim ay nahihiya siya dahil sa unang tingin pa lang ay masasabi mo nang lumaki sa maranyang buhay si Kim at hindi sila magka-level para kausapin niya ito. Madalas napapansin ni Jeff si Kim sa restaurant pero nakakalapit lang siya dito tuwing siya ang nakatokang mag-serve ng order ni Kim. Pagkatapos kumain ay nanatili pa ng ilang oras si Kim bago tuluyang umalis at bumalik sa kanilang mansyon. "Saan ka na naman ba galing?" tanong ni Dara sabay hagod ng tingin kay Kim. Si Dara ang half-sister ni Kim at hindi maganda ang relasyon nilang dalawa. "Kumain lang," tipid na sagot ni Kim. "Nagsasayang ka na naman ng pera. May pagkain naman dito sa mansyon. Bakit kumakain ka pa sa labas?" Puna ni Dara. "Masama bang kumain sa labas, Dara?" tanong ni Kim. "Of course, lalo na kung pera ng daddy ko ang winawaldas mo," singhal ni Dara. "Pero ko ang ginagamit ko, Dara. Pinaghirapan ko ang pera ko kaya deserve kong kumain kahit saan ko gusto," sagot ni Kim. "So, si daddy pa rin naman ang nagpapasweldo sa'yo," pambabara ni Dara. "Nag-aaway na naman kayong dalawa," pagsabat ni Darius. Ang panganay na anak ni Manolo at half-brother ni Kim. Si Kim kasi Kuya Darius. Pagsusumbong ni Dara at kumapit sa braso ni Darius. Imbis na magkapagtalo ay mas pinili ni Kim na hindi na lang umimik. Wala rin naman kasing point kung didepensahan niya ang kanyang sarili dahil alam naman niyang si Dara ang kakampihan ng Kuya Darius nila. Tumiretso si Kim sa kwarto niya at naglinis muna ng katawan bago tuluyang humilata sa kama. Maglilimang taon na si Kim sa mansyon ng daddy Manolo niya. Nang mamatay kasi ang mama niya, ay kinukup siya ng daddy niya at itinira sa mansyon. Noong una ay tutol ang stepmother niya, pero wala rin itong nagawa. Hindi naman nagrereklamo si Kim dahil matagal na niyang gustong makasama ang daddy niya at ang pamilya nito. "Kim, natapos mo ba ang documents na ipinapagawa ko?" tanong ni Manolo at pumasok sa opisina ni Kim. Natarantang tumayo si Kim at kinuha ang folder sa drawer. "Yes, Dad. Kagabi ko pa ito natapos." "Kagabi? Dapat nga nung nakarang araw mo pa ito nabigay sa akin. Ang bagal-bagal mo kumilos," sermon ni Manolo kay Kim. "Dad, ang dami ko kasing ginagawa," depensa ni Kim. "Nagrereklamo ka ba sa akin, Kim? Baka nakakalimutan mo kung sino at ano ka lang sa buhay ko." Ansik ni Manolo. Nahihiyang napayuko si Kim at mariing na ikuyom ang kanyang mga kamaong. "I'm sorry, Dad. Mas gagalingan ko pa po sa susunod," ani ni Kim. "Dapat lang, Kim. Para naman magkaroon ka rin ng kwenta.
Saad ni Manolo at lumabas na ng opisina ni Kim. Naluluhang sinundan ni Kim ng tingin ang paglabas ng daddy niya. Nangihina siyang umupo sa swivel chair. Balang araw, ay maging proud ka rin na naging anak mo ako, Dad. Determinadong sinabi ni Kim at pilit nang umiti, pero sa huli ay hindi niya napigilan ang pagbagsak ng luha niya at tuluyan na nga siyang umiyak. Late na nakauwi ng bahay si Kim dahil sa dami ng ginawa niya sa opisina. Late ka na naman. San ka na naman ba naglakwat sa Kim? Bungad ni Amanda, ang stepmother ni Kim. Hindi po ako naglakwat siya, Tita Amanda. Sa opisina po ako galing at natagalan akong umuwi dahil marami po akong tinapos. Kabadong paliwanag ni Kim. Actually, nagpapasalamat akong late kang umuwi, ngisi ni Amanda. Bakit po? Kunot noong tanong ni Kim. Kasi hindi kita makakasabay kumain ng dinner. Mawawalan lang ako ng gana kapag kasabay kita. Sagot ni Amanda at tinalikuran na si Kim. Napangawi si Kim at hindi na pinatulan ang mga sinabi ng tita Amanda niya. Pagod na ibinagsak ni Kim ang katawan niya sa kama at nakatulog dahil sa sobrang pagod. Miss Kim, ipinapatawag ka ni Sir Manolo, sabi ng sekretary ng daddy niya. Kaagad na pinuntahan ni Kim ang opisina ng daddy niya. Kinakabahan na naman ulit siya dahil alam niyang mapapagalitan na naman siya ng daddy niya sa hindi niya malamang kadahilanan. Good morning, Dad. Bati ni Kim at bahagyang napayuko. Kumunot ang noo ni Kim nang mapansin ang dalawang lalaki na nasa loob ng opisina ng daddy niya. Ang mga lalaking ito ay si Mr. Fortero, ang anak niyang lalaki na si Glenn. Good morning din po sa inyo, bati ni Kim sa mga bisita ng daddy niya. Kim, kilala mo naman siguro sila, panimula ni Manolo. Yes, Dad. Bakit niyo nga po pala ako pinatawag dito? Tanong ni Kim sabay ngiti sa kanyang ama. Matagal ko ng kaibigan si Mr. Fortero at matagal na rin kaming mag-business partners and we want to expand our business. Gusto rin namin magkaroon kami ng mas malalim na koneksyon sa isa't isa. Kaya naman napagpasyahan kong ipakasal ka na sa anak niyang si Glenn. Anunsyo ni Manolo. Dad, anong kasal? Nauutal na tanong ni Kim at hindi makapaniwalang tiningnan ang daddy niya. You can't do this to me, Dad. Dagdag pa ni Kim at sunod-sunod na napailing. Mabait naman akong asawa, Kim. Hindi mo pagsisisiyang pakakasalan mo ko. Sabat ni Glenn. Muling napailing si Kim. No, I won't marry you, Glenn. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko naman mahal. Reklamo ni Kim at naglakad palabas ng opisina. Kaagad naman siyang sinundan ni Manolo. Kim, motoridad na tawag ni Manolo. Tumigil sa paghakbang si Kim at pumihit paharap kay Manolo. Dad, hindi ako magpapakasal sa anak ni Mr. Fortero. How can you do this to me, ha? Asik ni Kim. Kim, para rin ito sa kumpanya at pamilya natin. Sagot ni Manolo. Pamilya natin? O pamilya nyo? Bakit ako, Dad? Bakit hindi si Dara? O bakit kailangan pa ng ganito? Okay naman ang company natin, ah. Sobrang yaman mo na. Hindi mo na ito dapat gawin. Liit ni Kim. Hindi ikaw ang magsasabi sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin. Kim, you've always been a disappointment. At siguro ito na ang tamang oras para patunayan mo sa akin ang sarili mo. Make me proud, Kim. And marry that Glenn Fortero. Ani ni Manolo. Napalunok si Kim at hindi na nakaimik pa. Matagal na niyang gusto na maging proud ang daddy niya. Mag-uusap ulit tayo mamaya sa bahay, Kim.
Kailangan ko na agad ang sagot mo. Ani ni Manolo at bumalik na sa kanyang opisina. Tulalang bumalik si Kim sa kanyang opisina at malalim na napaisip. Para ito kay Daddy. At para rin maging proud siya sa akin. Kung ang pagpapakasal kay Glenn ang tanging paraan para mahalin niya na ako, ay gagawin ko ito. Sabi ni Kim sa kanyang sarili. At napatitig na lang sa folder na nasa kanyang harapan. Pagkatapos ng trabaho, ay hindi dumiretso si Kim sa matsyon nila. Mas pinili niyang pumunta sa favorite restaurant niya at mapag-isa. As usual, si Jeff ang kumuha ng order niya at nang makaalis si Jeff, ay bigla na lamang humikbi si Kim. I don't wanna marry someone na hindi ko naman mahal. Alam kong yun ang magpapasaya kay Daddy pero ayokong gawin. Sabi ni Kim sa kanyang sarili. Ma'am, okay ka lang po ba? Tanong ni Jeff. Sabay lapag ng order ni Kim sa mesa. Tumigil sa paghikbi si Kim at nahihiyang nag-angat ng tingin kay Jeff. Matagal na kitang nakikita dito. Ano nga ulit ang pangalan mo? Tanong ni Kim at pilit na ngumiti. Jeff po, ma'am. Pagpapakilala naman ni Jeff. Sorry kung dito ako nagdadrama. Sobrang sama lang talaga ng araw ko ngayon. Ani ni Kim. At pagod na nagpawuntong hininga. Napakurap si Kim nang biglang maglapag ng puting panyo si Jeff sa mesa. Hiramin mo muna, ma'am. Ani ni Jeff. Kaagad na kinuha ni Kim ang panyo, saka pinunasan ang luha niya. Kailangan mo ba ng makakausap? Tanong ni Jeff. Sana. Pero wala naman akong pwedeng makausap. Wala akong mga kaibigan at hindi ako maiintindihan ng family ko. Sagot ni Kim. Tumikim si Jeff at umupo sa upuang katapat ni Kim. What are you doing, Jeff? Nagtatakang tanong ni Kim. Good listener ako, ma'am. Pwede mo akong kausapin. Ang sabi nila, mas magandang maglabas ng sama ng loob sa taong hindi mo kilala kasi hindi ka nito huhusgahan. Saad ni Jeff. Luminga si Kim sa paligid. Okay lang ba yon? I mean, may trabaho ka pa. Ayoko namang mapagalitan ka ng boss mo dahil inuubos ko ang oras mo sa pakikipag-usap sa akin. Nahihiyang sambit ni Kim. Ako na ang bahala dun, ma'am. Ani ni Jeff. Is it really okay? Hindi ba nakakahiya? Idadamay pa kita sa problema ko. Tawa ni Kim. Nakangiting tumango si Jeff at sinabing, ayos lang, ma'am. Minsan ba sa buhay mo naranasan mong gawin yung mga bagay na ayaw mo namang gawin? Yung tipong ibang tao ang nagdidesisyon para sa'yo. Panimula ni Kim. Normal lang naman yan sa buhay nating ito. May ibang tao talaga na mangingialam sa mga desisyon at buhay natin. Pero kung may mabuting maidudulot naman ito, ay ayos lang. Minsan maganda ring makinig at sumunod sa iba kung may maganda namang kalalabasan. Sagot ni Jeff. Pero, paano kung yung isang bagay na ipinapagawa sa iyo ay ayaw mo naman talaga pero yun ang taging magpapasaya sa isang taong mahalaga sa iyo? Tanong ni Kim. Kahit ano pa yan, ay lagi mong unahin ang bagay na makapagpapasaya sa iyo. Ani ni Jeff. Anak ako sa labas at lumaki ako kasama ng legal family ng daddy ko. Binibigay naman ng daddy ko ang lahat ng gusto ko pero hindi maganda ang relasyon naming dalawa. Palagi siyang galit sa akin at palagi niyang sinasabi na isa akong napakalaking disappointment para sa kanya. Never niyang pinaramdam sa akin na proud siya sa akin. Never kong naramdaman na mahal niya ako. Ang unfair lang kasi kahit saan tingnan ay anak niya pa rin naman ako pero bakit hindi niya ako magawang tratuhin kagaya ng pagtrato niya sa iba kong mga kapatid? Pagkikwento ni Kim.
biglang nakaramdam ng lungkot si Jeff para kay Kim. Lumaki si Jeff na puno ng pagmamahal mula sa parents niya, pero kabaliktaran ang nararanasan ni Kim sa nararanasan niya. I always want to make him proud pero hindi ko magawa. Gusto niya akong ipakasal sa anak ng business partner niya. At ang sabi niya, ay doon lang siya sasaya. Pagpapatuloy ni Kim. Gagawin mo ba? Tanong ni Jeff. Pagkibit-balikat si Kim at nagsimula ng kumain. May sasabihin pa sana si Jeff pero biglang nag-ring ang cellphone ni Kim dahil tumatawag ang daddy niya. Naturantang dinampot ni Kim ang bag niya at hindi na nagpaalam pa kay Jeff. Nagmamadali siyang sumakay sa kotse niya at nag-drive na pauwi ng mansyon. Pagdating sa mansyon ay nasa sala ang buong pamilya ni Kim. Prenteng nakaupo sa sofa si Manolo at ang asawa nitong si Amanda. Nakaupo naman sa kabilang sofa si Dara, habang nakatayo lang sa gilid si Darius at abala sa telepono niya. I'm sorry, Dad. Natagalan akong umuwi kasi may dinaanan pa ako. Agad na sinabi ni Kim. Kailangan ko na ang sagot mo ngayon, Kim. Ani ni Manolo. Seryoso ba to, Dad? Ipapakasal mo talaga si Kim kay Glenn? Sabat ni Darius. Kahit naman kasi hindi close si Darius at si Kim, ay concerned pa rin naman si Darius sa kanya dahil magkapatid pa rin naman silang dalawa. At isa pa, hindi tamang pilitin si Kim na magpakasal sa taong hindi naman niya mahal. I'm expecting more from you, Kim. Ang sabi mo gusto mong mapasaya ko, kaya gawin mo ito para sa akin. Seryosong sinabi ni Manolo. Just say yes. Ang arte mo naman, Kim. Hindi ka naman lugi kay Glenn Fortero. Gwapo siya at mayaman at kaya kanyang buhayin kahit hindi ka pa magtrabaho. Sabat ni Dara. Kung ganon, ay bakit hindi ikaw magpakasal sa kanya? Tanong ni Kim. Bakit ako magpapakasal doon? Hindi ko naman siya type. At isa pa, sampig ka kaya kung magpapakasal ka ngayon, hindi ka kawalan sa amin. Bilyan sinabi ni Dara at nagawa pang tumawa. Enough. Manahimik ka, Dara. Saway ni Manolo kay Dara. Dad, you can't do this to her. She's just 22. Masyado pang bata para pasukin ang mundo ng pag-aasawa. Sabat ulit ni Darius at napailing na lamang. What's wrong with that, Kuya Darius? 20 lang naman si Mami nung nagpakasal sila ni Daddy. Mas bata pa nga kung ikukumpara kay Kim. Arranged marriage din yun nangyari. And so far, masaya naman sila. Ani ni Dara. Ano pa ba ang inaarte mo, Kim? Pumayag ka na sa kasal yung dalawa ni Glenn para naman magkaroon ka ng silbi sa pamilyang ito. Asik ni Amanda. Nababagot na dahil kanina pa tahimik si Kim. Huminga ng malalim si Kim at pinag-iisipang mabuti ang magiging desisyon niya. Paano kung hindi ko gawin, Dad? Tanong ni Kim. Patatalsikin ka namin sa mansyon at itatakwil bilang anak niya. Tatanggalin ka rin namin sa kumpanya at gagawin ko ang lahat para hindi ka makahanap ng iba pang trabaho. Maghihirap ka. Si Amanda ang sumagot. Magagawa mo sa akin yan? Anak mo ko, Dad. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Labag sa kaloobang tugon ni Kim, sabay baling sa kanyang ama. He can and we will, nisi ni Dara. Kim, para na naman sa atin to. At saka, may yaman si Glenn at matututunan mo rin siyang mahalin. Kiit ni Amanda. Tumikim si Kim at mariing pumikit sa kadahan-dahang tumango. Gagawin ko po. Makakasalan ko si Glenn. Pumuntong hininga si Kim. Pumalakpak si Manolo at naglakad papalapit kay Kim. At sa unang pagkakataon ay niyakap si Kim ng daddy Manolo niya. Nagtatalon sa tuwa ang puso ni Kim kasi buong buhay niya ay ngayon niya lang naranasang mayakap ng kanyang ama. Madaling araw na pero gising pa rin si Kim at kanina pa nakatambay sa balcony. Tahimik niyang tinititigan ang mga bituin sa kalangitan. Malamig ang simoy ng hangin
kaya balot na balot ng jacket si Kim. Ma, sana nandito ka. Sana nandito ka para makita mo kung paano ako niyakap ni Daddy. For the first time, naramdaman kong anak niya ako. Nang sabi niya ay proud siya sa akin. Ang sarap pala sa feeling, Ma. Siguro, hindi ganun kasama ang pumayag akong pakasalan si Glenn dahil at least napasaya ko si Daddy. Naluluhang sinabi ni Kim habang nakatingala sa langit at kinakausap ang namayapan na niyang ina. Dahil sa ginawang pagpayag ni Kim sa kasal, ay mas naging mabait ang daddy niya sa kanya at nag-iiba na rin ang trato nito sa kanya. Hindi na siya madalas napapagalitan nito, kaya masayang masaya si Kim. Papansin ka na naman, feel mo namang may pakisaya si Dad. Mang-asar ni Dara na biglang-bigla na lang sumulpot. Tumigil sa pagbabasa si Kim at tamad na nag-angat ng tingin kay Dara. Ayoko ng away, Dara. Ani ni Kim. Hindi mo maaagaw ang daddy ko sa akin. Sampid ka lang, Kim. Gumanda lang ang pakitungo ni daddy sa'yo dahil sa pagpayag mo sa kasal niyong dalawa ni Glenn. Ani ni Dara. Tumayo si Kim at napangiti. Sa totoo lang, Dara, wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Masaya ako ngayon. At kung peke man ang ipinapakitang pagmamahal sa akin ni Daddy, ay labas ka na doon. At oo, sampid lang ako at aware ako doon. Hindi naman ako bobo para makalimutan yon. Sagot ni Kim at nilampasan si Dara. Namumula ang mukha ni Dara dahil sa galit habang natatawang bumalik naman si Kim sa kwarto niya. Hi Jeff! Bati ni Kim nang makita na naman si Jeff sa restaurant. Uy, kumusta ka na? Tanong ni Jeff at napangiti nang makita si Kim. Okay lang naman. Lumalaban pa rin sa buhay. Sagot ni Kim. Tumapo ang tingin ni Kim sa relong suot ni Jeff. Oh, ang ganda ng watch mo ah. Sobrang mahal ng ganyang relo. Komento ni Kim. Ibinigay lang to sa akin. Pagdadahilan ni Jeff. Bakit nga pala hindi mo suot ang uniform mo dito sa restaurant? Pansin ko rin na maganda ang outfit mo today. Branded yan, right? Mula ni Kim. Kakarating ko lang. Magpapalit nga sana ako ng uniform eh. Hindi branded itong damit ko. Fake to na nabili ko sa Tiangge. Ani ni Jeff. In fairness, bagay sa'yo. Puri ni Kim. Kakain ka ba? Mag-isa ka lang? Tanong ni Jeff. Natatawang nilingon ni Kim ang likuran niya. May nakikita ka bang kasama ko? Joke. Hirit ni Kim. Ikiniya siya ni Jeff sa usual table niya. Mabilis na dumating ang order ni Kim. Gusto yung tungkol sa daddy mo? Tanong ni Jeff. Natigilan sa pagkain si Kim. Okay naman. Tipid na sagot ni Kim. Paanong okay? Hindi ba matutuloy yung kasal? Kunot noong tanong ni Jeff. Teka nga lang, kanina pa tayo nag-uusap. Working hours mo pa. Hindi ka ba mapapagalitan ng manager nyo or ng boss nyo? Pag-iiba ni Kim ng usapan. I'm the boss. Biglang sinabi ni Jeff. Ha? Anong boss? Naguguluhang tanong ni Kim. Wala. Sige, kumain ka na lang ng marami. Iling ni Jeff at iniwan na si Kim. Palaging nagpupunta si Kim sa restaurant at madalas niyang nakakausap si Jeff. Marami silang napagkukwentuhan at naging komportable na rin si Kim sa kanya. Masaya sila pareho sa presensya ng isa't. Gusto mo bang mag-ice cream tayo? Aya ni Jeff habang iginigiya si Kim palabas ng restaurant. Sumulyap si Kim sa suot niyang relo. May meeting pa ako eh. Next time na lang. E-text mo lang ako or tawagan. Sagot ni Kim at pumasok na sa kotse niya.
Dahil nga close na sila ay may phone number na rin sila ng isa't isa at madalas nga silang nagpapalitan ng calls and messages. Minsan pa ay buong magdamag sila nagkakausap sa telepono. Araw ng Lunes at nasa isang restaurant si Kim kasama ang daddy at tita Amanda niya at pati na rin si Glenn at ang daddy nito. Nagsama-sama sila para mapag-usapan ang kasal ni Kim at Glenn. "How are you, Kim?" tanong ni Glenn. "I'm fine." Awkward na tanong ni Kim at pilit na nginitian si Glenn. "Okay lang rin. Excited na ako sa kasal natin. Saan mo gustong mag-honeymoon?" Honey ni Glenn. Nasamid si Kim sa iniinom niyang tubig. Wala pang ang kasal tapos honeymoon agad ang napag-uusapan? Pabirong tanong ni Kim kahit na ang totoo ay gusto niyang sikuhin ang nguso ni Glenn dahil sa pagiging excited mo sa kasal nila. "Doon rin naman tayo mapupunta," natawang sinabi ni Glenn. "Siguro, focus muna tayo sa engagement party. Masyado pang maaga para pag-usapan ng honeymoon." Ani ni Kim. "Mukhang close na kayong dalawa. Bagay kayo." Pang-aasar ni Amanda. Napangiri si Kim. "Hindi na ako makapagantay na pakasalan ka, Kim." Saad ni Glenn. Pasimpleng napasign of the cross si Kim dahil sinabi ni Glenn. Same, copy-paste, sagot ni Kim. "Kung pwede nga lang ay ngayon na tayo magpakasal," sabi pa ni Glenn. "Masyadong maraming nangyayari ngayon sa mundo. Hindi naman ata tama kung uunahin natin ang kasal natin. At isa pa, busy ako sa work at mukhang ganun ka rin naman," paliwanag ni Kim. "Bakit parang ayaw mong pakasalan ako?" tanong ni Glenn. Kabadong napatingin si Kim sa nanlilisik na mata ng daddy niya. "Ano ka ba? Hindi naman sa ganoon. Excited nga rin ako sa wedding natin eh. Sa sobrang excited ko, ay gusto kong magpa-party." Pabirong sinabi ni Kim kahit ang totoo ay gusto lang niyang magtago sa ilalim ng lamesa. May napili ng date para sa kasal ni Kim at Glenn. Gaganapin ito sa susunod na buwan, kaya naman sobrang nai-stress na si Kim. "Ang hirap magpakasal. Ang daming kailangan gawin. Kahapon lang ay namimili kami ng cake para sa kasal namin. Tapos yung gown pa at wedding invitations na kailangan asikasuhin. Nakakapagod." Pagkikwento ni Kim kay Jeff habang nasa park silang dalawa at kumakain ng ice cream. Inaya kasi ni Kim si Jeff dahil gusto niyang maglabas ng sama ng loob at alam niyang si Jeff lang ang pwede niyang makausap. "Kung pagod ka na pala bakit hindi mo itigil ang kasal?" Suhestyon ni Jeff. "Magagalit si daddy sa akin," saad ni Kim. "Sobrang laking usapin ng marriage. Wala nang atrasan yan kapag nagkataon," ani ni Jeff. Kinuha ni Kim ang isang invitation tsaka inabot kay Jeff. "Wedding invitation yan. Gusto kong pumunta ka sa kasal ko. Total friends na tayo. Kapag pumunta ka, ay ikaw lang ang nag-iisang kaibigan ko na pupunta kasi ikaw lang naman ang nag-iisang kaibigan ko," ani ni Kim. "Seryoso ka ba talaga dito, Kim?" Seryosong tanong ni Jeff. "Wala akong choice, Jeff," malungkot na sagot ni Kim. "Paano kung meron?" giit ni Jeff. Kumunot ang noo ni Kim. "What do you mean?" usisa ni Kim. "Paano kung may choice ka? Paano kung mas piliin mong wag na lang siyang pakasalan at ako na lang ang pakasalan mo?" ani ni Jeff. Mas lalong naguluhan si Kim at sobrang lakas rin ng tibok ng kanyang puso. Sinubukang hawakan ni Jeff ang kamay ni Kim pero iniilag ito ni Kim. Natatarantang dinampot ni Kim ang bag niya at tumayo na mula sa bench. "Hindi mo ako naiintindihan, Jeff. Hindi tayo pwede," mariing sinabi ni Kim. "Bakit?
Kasi mahirap lang ako. Kaya naman kitang buhayin, Kim. At mahal kita. Sagot ni Jeff. Mahal? Kailan pa? Gulantang na tanong ni Kim. Simula pa lang nung una kang pumasok sa restaurant. Sobrang saya ko nung naging magkaibigan tayo. Kasi, finally, mapapalapit na ako sa'yo. Paliwanag ni Jeff. Jeff, hindi mo alam ang sinasabi mo. We can't be together kasi ikakasal na ako. Malapit na ang kasal ko at ayokong magalit si Daddy sa akin. Sagot ni Kim. Kim, hindi ka sasaya kung pipiliin mong magpakasal sa lalaking hindi mo naman mahal. Ani ni Jeff. At sa tingin mo ba mahal din kita kaya gusto mong ikaw ang piliin ko? Huwag mong guguluhin ang isip ko, Jeff. Tanggap ko na ang kapalaran ko at ayokong magalit si Daddy sa akin. Ngayon lang kami nagkaayos at ayokong sayangin ang chance na to. Kaya mas pipiliin mong unahin ang kasiyahan niya kaysa kasiyahan mo? Kaya mas hahayaan mo ang sarili mong makulong sa kasal na yan para lang mapasaya ang daddy mo? At alam mo, Kim, sana wag mong kalimutan ang sarili mo habang inaalala mong ibang tao. Saad ni Jeff at tinalikuran na si Kim. Tahimik na sinundan ni Kim ng tingin si Jeff. Parang bombang tumama sa utak niya ang lahat ng sinabi ni Jeff. Nanghihinang napaupong pabalik sa bench si Kim at napahikbi na lamang. Sa mga araw na magkasama sila ni Jeff ay doon lang niya naramdaman ulit ang tunay na saya at pag-aalala. Mabait si Jeff at mahalaga si Jeff sa kanya at kahit hindi aminin ni Kim ay alam niya sa sarili niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog kay Jeff. Dad, pwede ba tayong mag-usap? Kabadong sinabi ni Kim at pumasok sa opisina ng Daddy Manolo niya. Bakit anak? May problema ka ba? Tanong ni Manolo. Pwede po bang i-move yung wedding day? Sa tingin ko po hindi pa ako handa at kailangan ko pang oras para mag-isip. Ano pa ang dapat mong pag-isipan? Malapit na ang kasal niyong dalawa ni Glenn. At ngayon mo pa ba talagang naisipang umatras? Pag-usapan na natin ito, Kim. Akala ko ba susundin mo ako? Asik ni Manolo. Wala naman akong sinabing aatras po ako. Pero masyado kasing mabilis ang lahat, Dad. At sobrang gulo na ng isip ko ngayon. Mangangatwiran ni Kim. Sinasabi mo ba ang lahat ng ito dahil lang sa waiter na boy toy mo? Biglang tanong ni Manolo. Nanlaki ang mga mata ni Kim nang marinig ang sinabi ng daddy niya. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman na lumalabas at nakikipag-date ka sa isang waiter? Ngisi ni Manolo habang naiiling. Hindi ko siya boy toy, Dad. At hindi kami nagde-date. Kaibigan ko po si Jeff at wala kaming relasyon. Depensa ni Kim. Pero halata namang may gusto ka sa kanya. Dahil ba sa kanya kaya mo pinapatagal ang kasal niyong dalawa ni Glenn? Pang-usita ni Manolo. Nagtumeme si Kim dahil tama ang sinabi ng daddy niya. Si Jeff ang dahilan kung bakit gusto niyang patagalin ang kasal. Layuan mo ang lalaking yan, Kim. Hindi natin alam kung anong totoong ugali ng lalaking yan. At isa pa, mahirap lang siya. Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo ay sa isang waiter ka pa talaga magkakaroon ng interes? Payo ni Manolo. Dad, mabait na tao si Jeff at kilala ko siya. Magtatanggol ni Kim kay Jeff. Kahit na, layuan mo siya, Kim. And that's an order. Ani ni Manolo. Gustuhin mang magprotesta ni Kim ay mas pinili niyang manahimik na lamang at lumabas ng opisina. Wala rin namang point kung makikipagtalo pa siya sa daddy niya dahil wala naman siyang laban dito. Ilang araw nang hindi nagkikita at nag-uusap si Kim at Jeff. Aminado si Kim na namimiss niya ng husto si Jeff. Sa tuwing dumadaan sa restaurant si Kim ay hindi niya nakikita si Jeff dahil palagi itong absent. Hindi rin sinasagot ni Jeff ang text at tawag niya. Ano na namang inaarte mo dyan? Feel mo na naman ang pagmumoment mo. Tinghal ni Dara habang nakatingin kay Kim.
Kanina pa malalim ang iniisip ni Kim habang nakatampisaw ang paa niya sa swimming pool. Bukas na ang araw ng kasal ni Kim, kaya naman nalulungkot siya. Bakit mukhang malungkot ka? Tumigil ka nga sa pagdadrama mo, ani ni Dara. Tamad na nilingon ni Kim si Dara. Na-in-love ka na ba, Dara? Wala sa sariling itinanong ni Kim sa kapatid niya. Napalunok si Dara at dahan-dahang naglakad papalapit kay Kim. Naranasan mo na bang magkagusto sa isang tao pero hindi kayo pwede? Tanong pa ni Kim. Wait, bakit pa ako tinatanong? In love ka ba ngayon, Kim? Sino naman ang malas na lalaking nagustuhan mo? Pang-aasar ni Dara at umupo sa tabi ni Kim. Buong buhay ko ay palagi kong sinusunod si Daddy. Lahat ginagawa ko para maging proud siya sa akin pero lahat ng yon ay hindi pa rin naging sapat para sa kanya. Buong buhay ko ay umaasa akong dadating ang panahon na matatanggap niyo rin ako at ituturing na pamilya. Ngayon lang ako nakahanap ng lalaking makakaintindi ng gusto sa akin. At ngayon ko lang naranasang mahalin ng ibang tao bukod kay Mama. Pero ang malas-malas ko, kasi hindi naman kami pwede. Naluluhang sinabi ni Kim. You mean, right person at the wrong time? Gatong ni Dara. Ano bang mali sa akin, Dara? Bakit hindi niyo ako magawang tanggapin? Alam kong nagkamali si Mama at Daddy pero siguro hindi ko naman kasalanang nabuo ako, diba? Tanong ni Kim. Nahihiyang napaiwas ng tingin si Dara at napabuntong hininga. Matagal na kitang tinanggap bilang kapatid ko, Kim. Matagal ko nang tanggap na kapatid ka namin ni Kuya Darius. Wala ka namang kasalanan. Kami yung may mali at lalo na ako. Sobrang naiinggit ako sa'yo kaya palagi akong galit at naiinis sa'yo. Paliwanag ni Dara at hindi makatingin kay Kim. Naiinggit? Sa akin? Ano naman ang kaiinggitan sa akin? Pagak na natawa si Kim. Kasi, maganda ka. Hindi mo kailangan ng make-up para lang gumanda ka. Matalino ka. At mabait ka. Marami kang kayang gawin. Nasa iyo yung mga bagay na pinapangarap ko. You're independent at napakatapang mong tao. Kinaya mo kahit wala na ang mama mo at nakaya mong pagtiisan ang mga ugali namin. Siguro kung ako ikaw, ay baka matagal ko nang sinukuan ng pamilya natin. Lagot ni Dara. Paano ko naman susukuan yung mga taong mahalaga sa akin? Nakangiting sagot ni Kim. Napakabuti mong tao, Kim. At sobra akong nabubulag ng insecurities ko kaya hindi ko nakita yon. I'm sorry sa lahat, Kim. Sorry dahil hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. Ani ni Dara. Mabuti kang kapatid sa akin, Dara. Naalala mo ba nung junior high school pa lang tayo? Ang daming nambubuli sa akin noon pero ipinagtanggol mo ko sa kanilang lahat. Kahit na madalas tayong nag-aaway. Nakangiting kwento ni Kim. Isinanggal ni Dara ang ulo niya sa balikat ni Kim. Babawi ako, Kim. Paano ba ako makakabawi? Sa totoo lang ay hindi mo naman kailangang bumawi. Pero pwede mo akong tulungan. Namumulang sinabi ni Kim. Okay. Ano ba? Tatakas ako sa kasal ko bukas. Pag-amin ni Kim. Naglaki ang mga mata ni Dara. Sure ka ba? Tanong ni Dara. Siguro naman ayos lang na piliin ko ang sarili ko minsan, right? Gusto kong sumaya, Dara. At sasaya lang ako kapag hindi natuloy ang kasal ko. Ani ni Kim. Paano kita matutulungan? Tanong ni Dara. Hanapin mo si Jeff. Isa siyang waiter sa favorite restaurant ko at siya rin ang lalaking mahal ko. Sabihin mo sa kanya na
Hihintayin ko siya bukas at sana dumating siya bago matapos ang kasal. Sagot ni Kim. Hindi mo ba siya pwedeng tawagan or i-text? Tanong ni Dara ay napanguso. Hindi ko siya makontak. Medyo nagkasagutan kasi kaming dalawa eh. Ni Kim. Okay, tutulungan kita sa plano mo pero saan kayo pupunta pagkatapos? Paniguradong hahanapin kayo ni Daddy kahit saan pa kayo magpunta. Bahala na si Batman. Basta ang mahalaga ay kasama ko si Jeff. Nakangising sagot ni Kim. Nasa simbahan na ang lahat ng guest at nasa harap na rin ng altar si Glenn, katabi ang daddy niya. Habang naglalakad si Kim sa gitna ng aisle, ay palingalinga siya sa paligid para hanapin si Jeff pero hindi niya ito nahanap. Nagsimula na ang wedding ceremony pero hindi pa rin dumarating si Jeff at napanghihinaan na rin ng loob si Kim. Kim, do you take Glenn to be your wedded husband? To live together in marriage? Do you promise to love him, comfort him, honor him, and keep him for better or for worse? For richer and poorer? In sickness and in health? And forsaking all others? Be faithful only to him, so long as you both shall live? Takad ng pari. Sunod-sunod na napalunok si Kim at nanlulumo ang mga matang bumaling sa kapatid niyang si Dara. Itigil ang kasal! Sigaw ni Jeff. Halos sabay na napalingon ang lahat sa entrada ng simbahan kung saan nakatayo doon si Jeff. Jeff, you came! Masayang sinabi ni Kim at itinapon kay Glenn ang bulaklak. I don't wanna marry you, Glenn. Mariing sinabi ni Kim at mabilis na tumakbo papalapit kay Jeff. Galit na tumayo si Manolo. Anong ibig sabihin nito, Kim? Sigaw ni Manolo na dumadagundong sa buong simbahan. Dad, I'm sorry pero sawa na akong sundin ka at tapos na akong gawin ng lahat ng gusto mo. Gusto ko nang magpakatotoo sa sarili ko at kung magagalit ka man sa gagawin ko ay bahala ka na. Gusto ko lang sumaya, Dad. Sagot ni Kim at hinawakan ang kamay ni Jeff. Go safe! Sigaw ni Dara kaya matalim ang matang nilingon siya ni Manolo. Ngayon ka pa talaga nagkalat, Kim? Sigaw ni Manolo at sinenyasan ang mga bodyguards na kasama niya. Mabilis na hinila ni Jeff si Kim palabas ng simbahan at isinakay sa dala niyang kotse saka ito pinaharurot paalis. Kaagad namang sumunod ang mga tauhan ng daddy ni Kim pero walang hirap silang nailigaw ni Jeff. Bakit ka dumating? Akala ko ba galit ka sa akin? Tanong ni Kim at hindi maialis ang tingin kay Jeff. Hindi ako galit sa'yo, Kim. Hindi ko magagawang magalit sa'yo dahil mahal kita. Sagot ni Jeff. Pero, bakit hindi mo sinasagot ang tawag at text ko? At wala ka ring paramdam sa akin. Simangot ni Kim. Umalis ako papuntang Japan para sa isang meeting ko at ninakaw ang cellphone ko kaya hindi kita makontak. Paliwanag ni Jeff. Meeting? May meeting ba ang mga waiter? At bakit sa Japan? Ang layo. Usisa ni Kim. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Buntong hininga ni Jeff. At kaninong kotse nga pala ito? Kunot noong tanong ni Kim. Sa akin, sagot ni Jeff. Sa'yo to? Gulat na tanong ni Kim. Huwag ka sanang ma-offend, Jeff, pero sa pagkakaalam ko ay hindi naman kalakihan ang sweldo ng isang waiter. Paano mo na-afford to? Iniabot ni Jeff ang business card niya kay Kim. Jeff Montariza? Kaano-ano mo yung mag-asawang Montariza na may-ari ng napakalaking construction company sa bansa? Tanong ni Kim. Parents ko. Pag-amin ni Jeff.
Nasamid si Kim sa sarili niyang laway. Teka, wait. Mauubos ata ang brain cells ko sa mga revelations mo. Hanip ka. Bakit naging waiter ka? Ang yaman-yaman mo naman pala. Ani ni Kim. I own that restaurant. Out of staff kami noon kaya nag-volunteer akong mag-waiter para tumulong. Pero nakita kita at tinuloy-tuloy ko na ang pagpapanggap bilang isang waiter para mapalapit ako sa iyo. Nakangiting paliwanag ni Jeff. Hindi mo naman kailangang magsinungaling sa akin. Ismit ni Kim. Hinaplos ni Jeff ang kamay ni Kim. Sorry. Apology accepted. Total, dumating ka sa wedding ko. Ngisi ni Kim at niyakap mula sa gilid si Jeff. Siyempre, dadating ako. Ayokong may kasal ka sa pangit na yon. Pabirong hirit ni Jeff. Nakausap ka ni Dara? Tanong ni Kim. Oo. Nagkita kami sa restaurant kaninang umaga at sinabi niya sa akin ang plano niyong dalawa. Nagot ni Jeff. Sorry. Nabigla ba kita, Jeff? Narealize ko kasi na tama ka. Hindi ko dapat kalimutan ang sarili ko habang inaalala ko ang ibang tao. At ayokong maikasal sa taong hindi ko naman mahal. Ani ni Kim. Pero sumama ka naman sa lalaking hindi mo rin mahal. Nakad ni Jeff. Hoy, mahal na kita. Giit ni Kim at napanguso. Pero sinabi mo sa akin na hindi mo ko mahal. Tawa ni Jeff. Duh, I'm too shy para aminin ang feelings ko sa'yo. Tapos harap-harapan pa? Namumulang sinabi ni Kim at bumaling sa labas ng bintana. Ang cute mo. Gigil na sambit ni Jeff at kinirot ang pisngi ni Kim. Sumakay sila sa isang yate papunta sa isang private island na pagmamay-ari ni Jeff. Walang ibang tao dito bukod sa ating dalawa. Dito muna tayo pansamantala kung papayag ka. Ani ni Jeff. Ang ganda dito, Jeff. Komento ni Kim habang nakatingin sa palubog na araw. Mas maganda ka. Hirit naman ni Jeff kaya natawa si Kim. Bolero. Ani ni Kim. Salamat kasi pinili mo ko, Kim. Bulong ni Jeff habang nakangiti. Minsan lang ako magmahal sa buong buhay ko. Kaya bakit hindi ako sumugal sa'yo, di ba? Sa tingin ko naman ay worth the risk ka. Tugon ni Kim. Masayang niyakap siya ni Jeff at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo. Pumasok na sila sa loob ng villa. Namangha si Kim sa ganda ng disenyo sa loob ng villa na pagmamay-ari ni Jeff. Gutom ka na ba? Tanong ni Jeff habang inaalalayan si Kim na makaupo sa sofa. Sa dami ng nangyari ay wala akong ganang kumain. Nguso ni Kim. Ipagluluto kita. Alok ni Jeff. Lumiwanag ang mukha ni Kim at na-excite sa sinabi ni Jeff. Marunong kang magluto? Ang siyong ako. Malamang marunong ka kasi nagtayo ka ng restaurante. It's either mahilig kang kumain o mahilig kang magluto. Manghang sinabi ni Kim. Habang nagluluto si Jeff ay pinapanood naman siya ni Kim. Marunong ring magluto si Kim kaya masaya siyang may pagkakapareho silang dalawa ni Jeff. Nagsimula na silang kumain at halos lampas 10 beses ng pinuri ni Kim ang pagkain niluto ni Jeff. Napakagaling kasi talagang magluto ni Jeff kaya mas lalo tuloy nahulog si Kim sa kanya. Good night, Kim. Ani ni Jeff. At maglalabas na ng guest room pero biglang nagsalita si Kim. Wait, hindi ka ba matutulog dito? Tanong ni Kim pero kaagad ring natauhan sa kanyang sinabi. I mean, malaki naman kasi yung bed. At kasya tayo. At saka wala namang mali siya. Depensa ni Kim. Gusto mo bang magkatabi tayong matulog? Tanong ni Jeff at bahagyang natawa. Namumulang umiling si Kim at napaiwas ng tingin. Lumabas ka na. Nahihiyang saad ni Kim.
Natatawang lumabas naman ng kwarto si Jeff habang halos lumubog na si Kim sa kama dahil sa sobrang kahihiyan. Kinaumagahan ay maagang gumising si Kim para ipagluto si Jeff. Nang magising si Jeff ay sobra siyang kinabahan dahil hindi niya nahanap si Kim sa guest room. Kaya nagmamadali siyang bumaba sa unang palapag ng villa. Akala ko na wala ka na. Ani ni Jeff at parang nabunutan ng tinik nang makita si Kim sa kusina. Anyari sa'yo? Para kang hinabol ng aso. Pabirong sinabi ni Kim. Akala ko kasi umalis ka dahil hindi kita nakita sa kwarto mo. Kabadong sinabi ni Jeff. At saan naman ako pupunta? Anyway, pinakialaman ko na pala itong kitchen mo. Gusto kasi kitang ipaghanda ng breakfast. Natatawang sinabi ni Kim. Kumusta ang tulog mo? Tanong ni Jeff at naglakad papalapit kay Kim. Okay lang pero hindi ko pa rin maiwasang isipin si Daddy. Natatakot ako, Jeff. Maraming pwedeng gawin si Dad dahil sa ginawa ko. Sagot ni Kim. Kim, kasama mo ako kaya hindi ka dapat matakot. Hindi ko hahayaang masaktan ka, okay? I'll protect you sa mga posibleng gawin ng daddy mo. Magpapakalma ni Jeff kay Kim. Never ko talagang naisip na dadating ang araw na makikipagtanan ako. Nakangising sambit ni Kim habang hinahain ang mga pagkain sa mesa. Sana hindi ka nagsisisi. Seryosong sinabi ni Jeff. Marami na plus ni Kim ang pisngi ni Jeff. Hindi ako nagsisisi, Jeff. Sa buong buhay ko, ay ito lang ata ang tamang desisyon na nagawa ko. You made me realize na hindi dapat ako nagsisettle sa taong hindi naman ako kayang mahalin at hindi naman ako totoong tanggap. Ipinaintindi mo sa akin na dapat kong unahin ang sarili ko. Siguro kung hindi kita nakilala, baka hindi ko na kinaya ang lahat. Kaya thank you. Kasi dumating ka sa buhay ko. I love you, Jeff. Litanya ni Kim at pinatakan ng halik sa labi si Jeff. First kiss natin to. Hirit ni Jeff at tuwang-tuwa. Napas naman siya ni Kim sa braso. First kiss kita. Ani ni Kim. Ako pa lang ang nahalikan mo buong buhay mo? Masayang tanong ni Jeff. Nahihihis tumango si Kim at sinabing, never pa akong nagkaroon ng boyfriend. Kasi palaging tutol si Dad kaya hindi ko na rin pinilit. Actually, first boyfriend kita. Boyfriend mo na ako? Manghang tanong ni Jeff. Ayaw mo ba? Masyado ba akong mabilis? Kung ayaw mo ay pwedeng MU na muna tayo. Ani ni Kim. MU? Anong MU? Tanong ni Jeff. Mukhang unggoy, mutual understanding. Pareho nating gusto ang isa't isa, ganun. Nahihiyang paliwanag ni Kim at todo iwas sa nakakapasong tingin ni Jeff. Mas gusto kong maging boyfriend mo. Sagot ni Jeff. Biglang bumukas ang pinto. Kaagad na napakapit si Kim kay Jeff habang dahan-dahan silang naglalakad papalapit sa pinto. Hi guys! Bati ni Dara habang kumakaway pa. Dara! Bakit ka lang dito at paano mo nalamang nandito kami? Gulat na tanong ni Kim. Ang haba ng binyahe ko sa karagatan tapos iyan ang isasalubong mo sa akin? May pagkain ba kayo? Gutom na ako. Reklamo ni Dara at diretsyong pumasok sa kusina. Natatawang sumunod naman si Jeff at Kim sa kanya at masaya nilang pinagsaluhan ang agahan. Baka naman nasundan ka ni Daddy. For sure, alam na niyang kakampi kita dahil sa pagsigaw mo sa simbahan. Usisa ni Kim. Huwag kayong mag-alala. Masyadong tanga ang mga tauhan ni Daddy para masundan nila ako. Itinatanong ka rin sa akin ni Kuya Darius, Kim. Hindi ko nga lang inamin sa kanya kasi baka magsumbong siya kay Dad. Sagot ni Dara. Napanguso si Kim. Maganda itong isla mo, Jeff.
Pwede ko ba itong bilhin sa'yo? Magkano ba ito? Tanong ni Dara. Bumili ka na lang ng sayo. Awat ni Kim. Ang satisfying nang nangyari doon sa simbahan kahapon. Galit na galit si Dad. At alam mo bang, nag-away silang dalawa ni Mr. Fortero dahil sa pagtakas mo sa kasal niyong dalawa ni Glenn? Napaka-chaotic nung nangyari. Pagkukwento ni Dara. Kumusta si Dad? Nag-aalalang tanong ni Kim. He's fine naman. Kaso, hindi siya titigil hanggat hindi kanya nahahanap. Sagot ni Dara. Napatingin si Kim kay Jeff. Kaagad namang hinawakan ni Jeff ang kamay ni Kim para mapakalma ito. Ano yun din yung dalawa? Respect naman sa single, oh. Kapag talaga nakahanap ako ng boyfriend, ay buong araw talaga kaming maglalampungan sa harapan ninyo. Reklamo ni Dara at napairap. Pwede mo nga palang sabihin kay Kuya Darius kung nasaan kami. Taad ni Kim. Sure ka ba? Alam mo namang super loyal nun kay Daddy at makisumong ka pa niya. Ngiri ni Dara. I doubt that. Mabait sa atin si Kuya Darius kaya hindi niya ako isusumbong. Eh di ba, tutol nga siya sa kasal naming dalawa ni Glenn at alam niya namang may mali si Dad. Sagot ni Kim. Sa bagay, maaasahan nga naman si Kuya Darius. Sige, sasabihin ko sa kanya pagbalik ko sa Manila. Sagot ni Dara. Napagpasyahan ni Kim at Dara na maligo sa dagat habang nasa loob naman ng villa si Jeff at kausap ang parents niya. Napakaswerte mo kay Jeff. Halatang mahal na mahal ka niya kaya huwag niyo nang pakawalan ang isa't isa. Komento ni Dara habang pareho silang nakaupo sa buhangin at basang-basa. Copy, ma'am. Tawa ni Kim. Akpayak. Kailan kaya ako makakahanap ng the one ko? My gosh, ilang years na akong single. Sana naman kaawaan na ako ni Cupido this year. Ani ni Dara at nagtawanan silang dalawa ni Kim. Darating din yung tamang tao para sa'yo. Sagot ni Kim. Alam mo bang kinakabahan ako kasi feeling ko ako ang ipapakasal ni Dad sa Glenn na yon dahil hindi mo siya napakasalan. Ani ni Dara. Malabong mangyari yan. Favorite ka kaya ni Daddy? Pang-aasar ni Kim. Never niya akong naging favorite, Kim. Feeling ko nga wala naman siyang pakialam sa ating tatlo ni Kuya Darius eh. Yung sarili nang niya ang mahalaga para sa kanya. Kahit naman kasi naibigay niya ang lahat ng gusto natin, ay never ko naman naramdamang mahal niya ako bilang anak niya. Malungkot na sinabi ni Dara. Napatitig si Kim sa kapatid niya. Hindi niya ina-expect na katulad lang pala silang dalawa ng nararamdaman. One day marirealize din ni Daddy ang worth natin. Sana dumating ang araw na ituring niya rin tayong mga anak niya at hindi isang investment lang. Ani ni Kim at hilaw na pangiti. Bago natapos ang araw na iyon ay umuwi na rin si Dara sakay ng yate. Kim, sa tingin ko ay kailangan na nating kausapin ng daddy mo. Suhestyon ni Jeff habang nakatambay sila sa may porch. Natigilan si Kim sa pagsimsim ng kape niya at napabuntong hininga. Isang linggo na ang nakalipas magmula noong tumakas siya sa kasal niya. She's enjoying her life now at hindi pa handa si Kim na makita ulit ang daddy niya dahil alam niyang malaki ang galit nito sa kanya. Hindi natin ito maaayos kung magtatago lang tayo, Kim. Kailangan nating harapin ang daddy mo at para na rin maipaliwanag natin ang side natin. Dugtong pa ni Jeff. May sasabihin pa sana si Jeff pero biglang tumunog ang cellphone ni Kim dahil tumawag si Dara. Kim, my gosh! Bungad ni Dara nang sagutin ni Kim ang tawag niya. Bakit? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Kim. Magkakaroon ng press conference si Dad bukas at iaanunsyo na sa lahat na kinidnap ka ni Jeff. Pagbabalita ni Dara. Ano? Bakit niya gagawin yan? Kitang-kita niya na kusa akong sumama kay Jeff.
protesta ni Kim at napatayo pa mula sa kanyang kinauupuan. Sa tingin ko, ito yung way niya para mapalabas kayong dalawa ni Jeff mula sa pinagtataguan niyo. Pinapasabi rin niya na kapag hindi pa kayo bumalik, ay itutuloy niya talaga ang press conference at kakasuhan niya si Jeff. Sagot ni Dara. Hindi ko maintindihan si Dad. Hindi pa ba talaga malinaw ang lahat sa kanya? Paano kapag bumalik ako dyan? Pipilitin pa rin niya ba akong magpakasal kay Glenn? Reklamo ni Kim. Hindi ko alam pero sa tingin ko kailangan niya nang bumalik ng Manila bago pa mahuli ang lahat. Alam mo naman ang ugali ni Daddy. Gagawa at gagawa yun ng paraan para mapabalik ka sa mansyon. Stress na sagot ni Dara. Fine. Babalik kaming dalawa ni Jeff. Basta sabihin mo, wag nang ituloy yung pakikipag-usap sa mga press. Kasi sa totoo lang, hindi naman niya kailangan gawin yon. Sagot ni Kim at napasulyap kay Jeff. Actually, kanina pa siya kinakausap ni Kuya Darius about sa press conference. Tutol rin kasi si Kuya eh. Sabi ko rin kay Dad na uuwi na kayo at sana umuwi kayong dalawa ni Jeff sa lalong madaling panahon. Ani ni Dara at pinatay na ang tawag. Nanginginang napaupo si Kim sa steel chair. Anong sabi ni Dara? Usisa ni Jeff. Ia-anunsyo ni Dad ang pagkawala ko. Magpapakalat siya ng maling impormasyon at sasabihin sa press na kinidnap mo ko. Sagot ni Kim. Kailangan na nating bumalik, Kim. Huwag kang mag-alala dahil ako mismo ang kakausap sa daddy mo. Ani ni Jeff sabay haplos sa kamay ni Kim. Nasabi ko na kay Dara na babalik tayo. Patangong sinabi ni Kim. Kaagad silang bumiyahe pabalik sa mansyon. Sinalubong si Kim ng malakas na sampal mula sa daddy niya. Noong una ay bahagyang natigilan si Manolo nang mamukhaan nito si Jeff. Si Jeff kasi ay isa sa pinakamalaking investor ng kumpanya niya at sikat itong CEO. Pero kaagad ring bumalik ang galit niya nang mapatingin siya kay Kim. Wala kang utang na loob! Sigaw ni Manolo at akmang sasampalin ulit si Kim pero humarang si Jeff sa harap ni Kim. Mawalang galang na po, sir. Hindi niyo naman po kailangan saktan si Kim. Awat ni Jeff. At sino ka ba para pagsabihan ako? Ikinuha mo nga ang anak ko sa akin. Singhal ni Manolo. Mariing naikuyom ni Kim ang kanyang mga kamao at tuluyan nang umiyak. Anak? Anak mo na ulit ako ngayon, Dad? Anak mo pala ako when in fact, hindi mo ako itinuturing na anak mo buong buhay mo. Peke ang ipinapakita mong pagmamahal sa akin. At ang tanga ko kasi pilit akong umaasa na magbabagong tingin mo sa akin. Umaasa ako na balang araw, hindi na sampid o anak sa labas ang turing mo sa akin. Mahabang sinabi ni Kim. Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan, Kim. Pinag-aral kita at binihisan. Tapos ganito ang igaganti mo? Sigaw ni Manolo. Kasi napapagod na ako sa kakaintindi sa'yo, Dad. Buong buhay ko ay sinusunod kita. At lahat ng gusto mo ay ginawa ko naman. Minsan lang ako humiling para sa sarili ko, pero bakit hindi mo maibigay? Naging mabuting anak ako sa'yo at mas pinili ko pang magtrabaho sa kumpanya mo kaysa tuparin ang pangarap kong maging teacher. Kasi ang sabi mo, mababa lang ang sahod doon at pinakinggan kita. Binaliwala ko yung pangarap ko para sa'yo. Sagot ni Kim. Sinusumbutan mo ba ako, Kim? Asik ni Manolo. No. Gusto ko lang iparealize sa'yo na sana maisip mo na buong buhay ko ay ngayon lang ako hindi sumunod sa'yo. At gusto kong maisip mo na mali ang pagpilit sa akin na pakasalan si Glenn. Depensa ni Kim. Hindi nakaimik si Manolo. Pumagit na sa kanila si Darius. Dad, tama na please. Sana naman this time ay mapagbigyan mo na si Kim. Sabat ni Darius. Mahal nila ang isa't isa, Dad. Wala ka nang magagawa kapag true love na yung kalaban mo. Hayaan mo na ang lovebirds na ito at isa pa, higit na mayaman si Jeff kaysa sa Glenn Fortero na yon. Si Jeff na lang ang manugangin mo.
Sabat naman ni Dara at bahagya pang natawa sa sarili niyang sinabi. Napasinghap ang lahat nang biglang lumuhod si Jeff sa harapan ni Manolo. Jeff, anong ginagawa mo? Pag-awat ni Kim at pilit hinihila si Jeff patayo. Sir, mahal na mahal ko po si Kim at hindi ko kakayaning mawala siya sa akin. Sana hayaan ninyong mahalin namin ang isa't isa at gagawin ko ang lahat para matanggap niyo ang relasyon namin. Buong tapang na sinabi ni Jeff. Imbis na sumagot ay mas pinili ni Manolo ang tumalikod at saka ito naglakad papalayo. Kaagad namang inalalayan ni Kim na makatayo si Jeff. Jeff, hindi mo kailangan gawin yon. Ani ni Kim at huminga ng malalim. Actually, maganda ang ginawa ni Jeff. Baka sakaling mapalambot niya ang puso ni Daddy dahil sa pagluhod niya. Ngisi ni Dara. I admire your bravery, Jeff. Boto ako sa inyong dalawa ni Kim. Pero sana, huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Masyado na siyang maraming pinagdaanan. Ani ni Darius. Sabay tapik sa balikat ni Jeff. Makakaasa ka, Darius. Nakangiting sagot naman ni Jeff. Naluluhan niyakap ni Kim ang Kuya Darius niya. Thank you, Kuya. Pagpapasalamat ni Kim at maigpit na niyakap ang kapatid niya. Nandito lang si Kuya para suportahan ka. Bulong ni Darius, kaya mas lalong naiyak si Kim. Pasali ako! Ani ni Dara at sumali na rin sa yakapan ng mga kapatid niya. I love you so much, guys! Sigaw ni Dara. Sa mansyon pa rin nagsistay si Kim pero hindi sila nagpapansinan ng daddy niya. Kim, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Amanda habang dahan-dahang naglalakad papasok sa kwarto ni Kim. Itinigil ni Kim ang pagbablower ng buhok niya. Sure, Tita Amanda. Maupo po kayo. Sagot ni Kim at iminwestra ang sofa. Kim, gusto kong mag-sorry sa'yo dahil sa hindi magandang pakikitungo ko sa'yo. Panimula ni Amanda. Tita Amanda, ayos lang po at hindi naman ako galit sa inyo. At sa tingin ko, wala akong karapatang magalit dahil mali nga naman talaga ang nagawa ni Mama at ni Daddy sa'yo. Sagot ni Kim. Napakabuti mong tao, Kim. Sorry sa lahat at salamat dahil kahit ang dami kong ginawang pagpapahirap sa'yo ay never kang gumanti sa akin. Ani ni Amanda. Tinuruan po kasi ako ni Mama kung paano kontrolin ang galit ko at mas piniling magpakumbaba sa ibang tao. Tugon ni Kim. Your mom raised you well. Sambit ni Amanda. Sobra po, tita. Sana napatawad mo na si Mama sa lahat ng nagawa niya kahit na alam kong mahirap iyon para sa inyo. Saad ni Kim. Oo naman, Kim. Matagal nang wala ang mama mo at sa tingin ko, oras na rin para kalimutan ko ang masamang nangyari noon. Ani ni Amanda. Pwede ko po ba kayong yakapin, tita? Nahihiyang tanong ni Kim. Naaaliw namang tumango si Amanda at niyakap si Kim. Hindi maiwasan ni Kim ang mapahikbi dahil sa sobrang saya. Makalipas ang isang taon, ay kasal na ni Kim at Jeff. Kanina pa nasa loob ng bridal car si Kim at kabadong-kabado. Ngayon ang araw ng kasal niya at umaasa siyang makikita niya sa loob ng simbahan ang Daddy Manolo niya. Kim! Sigaw ni Dara habang kinakalampag ang bintana ng kotse. Kaagad na ibinaba ni Kim ang bintana. Wala ka bang planong bumaba? Sige ka, baka umiyak yung groom mo doon. Natatawang sinabi ni Dara. Hindi pa sana bababa si Kim pero biglang sumulpot ang daddy niya. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Dad? Pwede ba kitang samahang maglakad sa gitna ng altar? Tanong ni Manolo sabay lahad ng kamay niya kay Kim. Mabilis na bumaba ng bridal car si Kim at niyakap ang daddy niya. Para siyang bata kung umiyak
sa bisig ng daddy niya. Dad, akala ko babaliwalain mo yung invitation na ibinigay ko. Iyak ni Kim. Pwede ba naman yon? Isa ito sa pinakamahalagang event ng buhay mo. At hindi pwedeng wala ako dito. Sagot ni Manolo. Si daddy naman pinapaiyak mo pa si Kim. Masisira ang makeup niyan. Sabat ni Dara at nagtawanan silang tatlo. Pumasok na sila sa simbahan at nagsimula ng tumugtog ang wedding song. Napangiti si Kim nang maaninag si Jeff sa dulo ng aisle at masayang naghihintay sa kanya. Sorry sa lahat, Kim. At proud ako sa katapangan mo. Mahal na mahal kita, anak. Bulong ni Manolo. Mahal din kita, Dad. Thank you dahil dumating ka. Sagot ni Kim. Nagsimula na ang kasal at halos hindi maialis ni Jeff ang tingin niya kay Kim. Mas gumanda kasi si Kim sa araw na ito. Wala bang tututol sa kasalang ito? Tanong ng pari. Plot twist! Biglang dadating si Glenn. Sigaw ni Dara kaya nagtawanan ang lahat. Okay, you may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Naghalikan si Kim at Jeff ng puno ng pagmamahal. Naghiyawan ang lahat ng tao at kanina pa umiiyak si Dara katabi ng Kuya Darius niya. Congratulations, Kim. Taat ni Manolo. Niyakap naman siya ni Kim. Thanks, Dad. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng kasalanan at pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Magsimula tayo ulit at magbabago na ako. Makikinig na ako sa inyo ng mga kapatid mo. Sambit ni Manolo. Matagal na kitang napatawad, Dad. Sagot ni Kim. Hoy sis! Congratulations! Sigaw ni Dara at bineso si Kim. Iniwanan naman sila ni Manolo. I'm so happy for you! Komento ni Dara. Masaya rin ako, Dara. Ito yung matagal ko nang gustong mangyari. Ang maikasal sa lalaking mahal ko. Sagot ni Kim. You're living your life. Ako kaya? Kailan kaya ako makakahanap ng ganyan kagandang love life? Sana naman, bilisan ni Cupido ang paghahanap ng the one ko kasi ayokong tumandang dalaga, gosh! Reklamo ni Dara. Bata mo pa, Dara. Darating ang tamang tao para sa'yo. At kailangan mo lang ng mas mahabang pasensya. Ani ni Kim habang natatawa. Sana nga, baka naman na-traffic pa yon sa EDSA, kaya natagalan dumating. Pero sabi ni Dara. Baka nga, pagsang-ayon naman ni Kim. May request nga pala ako sa inyong dalawa ni Jeff. Biglang sinabi ni Dara. Ano naman? Tanong ni Kim. Sana mabigyan na kaagad kami ni Kuya Darius ng pamangkin. Gusto ko lang maging rich, expensive tita ng anak mo. Pilyang sinabi ni Dara. Loka ka. Ang sakit kayang mga anak. Niwi ni Kim. Pero, masarap naman gumawa ng anak. Pabirong sinabi ni Dara kaya mas lalong napangiwi si Kim. Nagkaroon ng 4 na anak si Kim at Jeff. Quadruplets ang anak nila kaya isang ire ay 4 agad-agad. Ang lakas naman ng sperm ni Jeff. Grabe, 4 agad. Natatawang sinabi ni Dara nang bumisita siya sa bahay ni Kim at Jeff. Kasal na rin si Dara at ang napangasawa nito ay si Glenn. Nagkita kasi silang dalawa ni Glenn sa bar at nagkausap hanggang sa nagkagaan ng loob at nangunog sila sa isa't isa. 1 taon nang happily married si Dara at Glenn. Gaga, ang sakit nga nung lumabas pero worth it naman. Worth it talaga kasi ang gaganda ng jeans ninyo at ang cute pa ng mga anak ninyong dalawa. Medyo pangit nga lang yung mga pangalan. Komento ni Dara kaya napairap si Kim. Ang pangalan kasi ng mga anak ni Jeff at Kim ay 1, 2, 3 at 4. At lahat ay puro mga lalaki. Hoy,
Ang cute kaya, tsaka madaling tandaan. Natatawang sinabi ni Kim. Sige, sabi mo eh. Nagkibit balikat si Dara. Bigla ko tuloy naalala yung sinabi mong hindi mo type si Glenn, but then you end up marrying him. Buhay nga naman, sobrang daming surprises. Sino nga namang mag-aakalang kay Glenn Fortero ang bagsak mo? May halang pang-aasar ni Kim. Hindi ko naman kasi inaakalang siya ang pinana ni Cupido para sa akin. Nguso ni Dara. Mabait si Glenn at bagay kayo. Nakikita ko ring mahal na mahal ka niya. After how many years, ay dumating na rin yung the one na matagal mo nang hinihintay. Ani ni Kim. Kaya nga thanks to Jeff, kasi kung hindi siya umiksena sa kasal niyong dalawa ni Glenn, ay baka wala akong asawa ngayon. Tawa ni Dara. Tita ganda! Sigaw ni Uno saka nagmamadaling lumapit kay Dara. Kagad namang sumunod ang iba pa nitong mga kapatid at nag-uunahan sila sa pagmano kay Dara. Sinong mas maganda? Ako o yung mommy ninyo? Pili ang tanong ni Dara. Hindi patuloy siyang mabatukan ni Kim. Palipat-lipat naman ang tingin ng mga bata sa kanilang dalawa ni Kim. Bibigyan ko ng chocolates ang pipili sa akin. Pang-iinganyo ni Dara. Si Mami po ang mas maganda, sabi ni Tres at niyakap si Kim. Ay hala siya, ayaw mo ba ng chocolates? Masarap ito. Liit pa ni Dara na ayaw pa rin magpatalo. Mas maganda nga raw ako, tawa ni Kim. Wala lang ata silang taste, depensan ni Dara. O, baka anis lang talaga sila, pang-aasar naman ni Kim. Nakakainis ka, buti na lang magkakaroon na rin ako ng little Dara ko, ngisi ni Dara. Kumunot ang noo ni Kim at napatingin sa pregnancy test na inilapag ni Dara. Buntis ka? Gulat na tanong ni Kim. Hindi, ikaw. Malamang ako. Sarkastikong sagot ni Dara at tumawa. You're pregnant? May pinsan na kami? Yay! Ani ni Fort at nagtatalon sa sobrang tuwa. Nag-uunahan ulit sila sa pagyakap kay Dara. Dahan-dahan lang dahil baka maipit niyo ang ilong ng anak ko, pabirong sinabi ni Dara. Congrats, Dara. Masayang-masaya ako para sa'yo. Bumuo ka na rin ng sarili mong pamilya. Naiiyak na sinabi ni Kim at lumapit kay Dara para yakapin ito. Anong nangyayari dito? Tanong ni Jeff na kakagising lang. Buntis po si Tita Ganda. Sagot ni Uno at iniabot ang pregnancy test kay Jeff. Wow! Congrats sa inyong dalawa ni Glenn. Nakangiting sinabi ni Jeff. Thank you sa inyo, tugon ni Dara. Sana baby girl yung lumabas, ani ni Tres. Oo nga, para may princess na tayo, sabat naman ni Dos. Aalagaan po namin ang baby mo, Tita Ganda, ani ni Uno. Ang sweet niyong lahat. Iuwi ko na kaya kayo sa bahay namin ni Glenn. Iwan na natin ang mami at daddy ninyo. Pagbibiro ni Dara. Sa'yo na muna para masolo ko si Kim. Pabirong sinabi ni Jeff kaya kinurot siya ni Kim. Loko, sarap pa talaga ng mga bata kang marot. Ani ni Kim. Ano po yung harot? Tanong ni Ungo. Harot, yung gulay na kulay orange na pinapakain sa mga rabbits? Paliwanag ni Dara. Kumunot ang noon ng lahat at naguguluhang tiningnan si Dara. Humagalpak ng tawa si Dara at napapalakpak pa sa sobrang aliw. Siyo nga, carrots ata yun, ngiwi ni Kim. At least, funny, natatawang sinabi ni Dara. Tumigil ka sa kakatawa dahil baka biglang lumabas yung bata. Pang-aasar ni Kim kaya natigilan si Dara. Gabi na at nasa balcony si Kim para magmuni-muni. Lumapit si Jeff sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Hi, wife. Bati ni Jeff.
Tulog na ba ang mga bata? Tanong ni Kim. Oo, kaya naman oras na para makipag-bebe time ako sa'yo. Sagot ni Jeff. Jeff, mahal na mahal kita. Paglalambing ni Kim at pumihit paharap kay Jeff, saka ito hinalikan sa labi. Mahal na mahal rin kita, Kim. Thank you for choosing me. Sagot naman ni Jeff at niyakap si Kim. Wakas.